Pilipinas, isang bansang mayaman sa ganda, pananampalataya at katatagan. Ngunit sa ilalim ng kanyang kagandahan, may nagkukubli na kadiliman. Si Rodrigo Duterte ang Punisher, dating namuno gamit ang kamay na bakal, ang kanyang giyera kontra droga, isang madugong krusada. Libo-libo ang namatay. Naligo sa dugo ang mga lansangan, malupit at walang awa ang mga pamamaraan ni Duterte. Ipinagbunyi siya ng kanyang mga taga-suporta bilang isang tagapagligtas. Naniniwala silang nililinis niya ang bansa. Kinondena naman siya ng kanyang mga kritiko bilang isang malupit. Humingi sila ng hustisya, dumating ang kanyang pagbagsak. Si Duterte, ang dating di mahaplos, kinaladkad palabas habang nakaposas. Nagsalita na ang International Criminal Court. Kinasuhan ng crimes against humanity. Natapos na ang kanyang rehimen ng takot. Nakamasid ang buong bansa sa pagkagulat. Ang dating Punisher, ngayon ay bilanggo na. Ang giyera kontra droga ni Duterte ay nag-iwan ng malalalim na sugat. Nawasak ang mga pamilya, nagkawatak-watak ang mga komunidad, naging pangkaraniwan na ang takot, nahati ang bansa. Pinuri ng mga taga-suporta ang kamay na bakal ni Duterte. Inaangkin nilang naibalik niya ang kaayusan. Ninanaghoy naman ng mga kalaban ang mga namatay. Humingi sila ng pananagutan. Kinondena ng internasyonal na komunidad ang karahasan. Umalma ang mga human rights groups para sa hustisya. Ang pag-aresto kay Duterte ay kaunti lang ang naitulong upang pagalingin ang mga sugat. Mas lalo pa nitong pinalala ang pagkakawatak-watak. Ang bansa ay parang isang bariles ng pulbura. Naghihintay na lang ng isang kislap. Ang Pilipinas na dating tanglaw ng pag-asa ay nasa bingit ng kaguluhan. Bago ang unos, may isang kasunduan. Isang paktong ginawa sa dilim. Si Duterte ang tumatandang diktador. At ang ambisyosong baguhan, isang lobo na kadamit tupa, nangako sila ng pagkakaisa. Pag-unlad, isang mas matatag na Pilipinas. Ngunit ang kanilang mga salita ay walang laman. Ang kanilang mga ngiti ay nagtatago ng pagkuhaw sa kapangyarihan. Ang mga tao, desperado sa pagbabago, ay yumakap sa alyansa. Naniwala sila sa pangako ng isang mas magandang kinabukasan. Hindi nila nakita ang panganib na nagkukubli sa ilalim. Ang kasunduan, isang kasunduan sa demonyo, ay may mabigat na kabayaran. Ika-4 na bahagi, ang pagtataksil isang bansang wasak. Lumipat ang kapangyarihan. Umupo sa pagkapangulo ang baguhan. Umatras si Duterte, naniniwalang ligtas ang kanyang pamana. Ngunit, alam nyo, ang hangin ng pagbabago ay pabago-bago. Gumuho ang alyansa. Tulad ng isang alakdan, tumusok ang pagtataksil. Ang bagong pangulo, dating kakampi, ay bumaligtad kay Duterte. Nasira ang kasunduan, nabalewala ang mga pangako. Natagpuan ni Duterte ang kanyang sarili na nag-iisa, wala ng kapangyarihan. Nalito ang bansa, naghari ang kaguluhan, nabuwag ang marupok na kapayapaan, malalim ang sugat ng pagtataksil. Hinati nito ang bansa, naglaban ang magkapatid, nag-away ang magkaibigan. Ang Pilipinas na dating nasa bingit ng kadakilaan ay bumagsak sa kaguluhan. Ika-5 bahagi, isang pamana ng dugo at mga wasak na pangako, ang Pilipinas na pira-piraso. Ang pamana ni Duterte ay puno ng dugo at mga sirang pangako. Ang kanyang giyera kontra droga, isang madugong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Ang kasunduan, isang mapanlinlang na taktika para sa kapangyarihan. Ang pagtataksil, isang sugat na maaring hindi na gumaling. Ang Pilipinas ngayon ay nasa isang sangandaan. Hindi tiyak ang daan sa hinaharap. Lubhang nahahati ang bansa. Nawasak ang tiwala, nasa alanganin ng kinabukasan. Makakamit pa ba ng Pilipinas ang pagkakaisa? O lalamunin ba ito ng apoy ng pagkawatak-watak? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang daan patungo sa paggaling ay magiging mahaba at mahirap. Malalim ang ugat ng pagtataksil.